Hello everyone! Another day, another story, another documentary. So today, andyan pa yung baby ko, but she's almost okay. And umiinom siya ng medicine ng maayos, okay? And I think ang pag-uusapan natin ngayon is, still about relationship, life, at ang aking mga realization sa buhay. So diyan ka muna para hindi masyadong maingay. Okay. So, yun nga, yung ating mga pag-uusapan. Mag-sunblock lang ako kasi masyadong mainit. So, ito isa sa mga realization ko. Dapat nung mas bata-bata pa ako, na-maintain ko na yung sa sunblock, no? Kasi talaga, promise, girl, pagka nagkakaedad ka na, ang hirap pa yung habulin yung mga dark spots, tapos yung mga damages na nakakos ng sun. Tapos natin, ang hirap siyang habulin, no? Magastos. Kaya, kung ikaw is nasa 20s, learn to maintain using sunblock. May mga hindi naman mahal na sunblock eh. Ang importante, kaya mo siyang i-maintain. Hindi ko recommend yung mahal. Yeah, though it's effective, pero makikita mo naman yung differences niya. And ang importante, ma-maintain mo siya. Kasi kung mahal, tapos sa isang taon, isang beses ka lang makabili, tapos the rest, hindi ka na makabili kasi hindi mo na afford, edi wag mo na. Parang gano'n, wag ka nang bumili. Wag mo nang subukan. Okay. So, let's go! Punta tayo sa trabaho ngayon. Meron tayong newborn session. And my topic is about relationship. So, hindi naman, ayusin mo yung boses ko. Kunyari, nasa radio station tayo. Tapos, magkukwento tayo ng mga kwentong pag-ibig. Hala, good mood dyan, te. Okay. Ganito siya. Hindi naman naitago sa inyo ang katotohanan na ako ay hindi naman talaga ako tao. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan, no? Especially sa mga kaibigan ko, family ko, mga business partners and everyone na hindi naman yung partner ko ngayon yung first ko talaga. So I have yung first kong anak, iba yung tatay, yung second kong anak, iba, yung third is iba. So, hindi naman sekreto yun. Hindi yun siya lihim sa aking buhay. So, it's okay if I'm gonna share it. So, pero hindi pa yung masyadong naiintindihan ng bunso namin. So, sometimes di pa namin natataan. Mga tanong siya, sinisegue muna namin yung sagot. But, about relationship, about sa pagbo-boyfriend, pagjojowa. Since lahat ng mga karelasyon ko is long term, wala naman akong karelasyon na naging part-time lover. Lahat is long term. So umabot talaga ng 3 taon. But yung recent, yun yung pinaka matagal kasi mag-11 years kami. But yung first ko, yung ama ng aking panganay is kami noon, I think 4 years. Hindi ako nagkakamali. 4 years. We started as childhood sweetheart. Yeah. So, yun yung mga inusimpleng pag-ibig, diba? So, we were young. Naiintindihan ko yung mga anak ko kapag nagjojowa-jowain sila ng mga teenage days nila, mga kabataan nila. Kasi, diba naman tayo dyan. But, I just want to guide them well. Bakit? Ayoko naman na matulad sila sa akin na because of hindi na guide, or maybe my parents tried to guide us, kaya lang hindi naging ganun ka effective, or kasi noon parang ang hirap pakipag-communicate sa magulang, honestly.
di ko maalala na nag-uusap-usap kami ng nanay ko or ng yung casual talk, yung talk about about life and yung mga boylets na yan. Wala kami ganung usapan na laging, yung mama ko kasi lagi talagang galit yun. Lagi siyang galit, but dati hindi ko maintindihan yun, promise. Pero ngayon na ako'y nanay na, parang kaya pala laging galit yung nanay ko. Kasi ang dami pala talagang nakaka-stress na nangyayari araw-araw sa buhay, and the most na nakaka-trigger ng galit ng wife talaga is the husband, promise. Nako, ewan ko na lang, yung asawa talaga, yung mister, yung trigger bakit laging nagagalit yung wife. Kasi alala ko si mama dati, pag may galit siya kay papa, sama siya ng loob or something, pag hindi umuwi si papa ng maaga, wala na, galit na yan. Tapos kami na yung pinapalo, kami yung pero naging tinanong ko sa mama ko yan, siguro mga nasa 18 ako or something like that. Tinanong ko siya, bakit siya laging ganun sa amin before. And nag-apologize naman siya, and that healed me. Yung apologies na yan, yun yung nag-heal sa akin. Kasi sabi nga niya is hindi niya din alam paano niya ilabas yung galit niya. And kasi yun, nakaka-stress nga naman din yung papa ko. Kasi alam mo yun, taghirap na nga ang buhay, may gana pang magbisyo, yung may gana pang mag-spend ng pera para sa tama na yan, inuman na, yung mga ganon. Tapos may mga, so hirap na nga kami, ang dami kaya namin magkakapatid. Tapos but as I understand life more right now, naintindihan ko din kung bakit yung mga most mahihirap na mga husbands, mga lalaki, yung nagpapasaya na lang sa kanila is alak, it's because parang yun lang yung moment na parang nakakalimot sila ang mga responsibilities na parang konting lang, but di na namamalaya, nagiging bisyo na pala siya, and it will cause na pala more financial struggle sa family. So as I grow older, naiintindihan ko, okay. So during my may days na mayroon na akong love life, open ko sinasabi yung talaga, yung ayoko nang may bisyo, ayoko nang nag-aalak, ayoko nang nagyosi, ayoko nang nagda-drugs, ayoko nang may bisyo, in short, na hindi maganda sa health. Kasi yes baby, what's ouchie? Gonna turn off the aircon? Okay, I off the aircon here. Your chest hurts? Can you breathe properly? Yeah, I can breathe properly, but actually my neck hurts, not my chest. It's because of the tub. The proper flow of oxygen is in your body is kahirap ba mag-English? You have to sit down properly, in short. Sit down properly. Just properly. Okay? Normal. Okay. So, let's continue. Parang feeling ko malakas yung aircon kanina, kaya hindi niya ako masyadong marinig. But yeah, let's move forward. So, yun na nga. Kaya nga sa mga relationship ko is ganon. But my first relationship talaga, since yung community namin is ganon din, we live in a community where bisyo is normal, no? Yung mga magbabarkada, mag-iinom, mag-yosi, drugs pa nga yung iba eh. So, ang hirap kahit pag-awayan ninyo, kahit ituruan mo, kahit sabihan mo, wala eh. Kasi they can choose to. Kasi wala silang ibang outlet, walang ibang pagkakabisihan sa buhay. So, that's when I decided to move out from that place, from that community, and even move out from that kind of relationship. Kasi I cannot imagine myself
na makasama yung taong pwedeng sumira ng pamilya ko. Ganon, alam mo yung ganon. And isa pa babae yung anak kong panganay. So, I need to protect my child. I need to protect her from people who cannot control themselves. Kasi once may bisyo ka, especially alak, yan, drugs, yan. Pag nandyan yan sa katawan mo, sa sistema mo, you can do things na hindi mo naman talaga usual or kung nasa sa saktong pag-iisip ka, hindi mo magagawa. But because of medicines, because of the bisyo na posibleng mong magawa, and even because of those people around you na nakaka-influence sa'yo, pwede kang makagawa ng kasalanan. So, I am a very ambitious akong tao, in short. Ang ambisyon ko naman is hindi naman masama eh. Simple lang naman, gusto ko yung maayos na pamilya, tahimik, masaya, at kahit papano is financially stable, because I want my kids to live a better life than I lived. Parang tama ba yung English ko? Yeah, parang ganun. Gusto ko mas okay yung magiging buhay ng mga anak ko compare dun sa naging buhay ko, buhay na kinalakihan ko. Hindi naman kami mayaman eh, mahirap kami. So, pero ayokong turuan yung mga anak kong maging tamad. Kasi, katamaran will lead your kids to nowhere. Nakakahiya yun. Parang, nakakahiya yun sa akin bilang magulang na yung anak ko is tamad. Kaya talaga, gera yun sa bahay ang mga tamad-tamaran. Kasi ako tamad ako, kaya kailangan turuan ko silang dumiskarte paanong kumita, no? Kasi that's the only way na mapamper mo yung self ng katamaran mo. Yung katamaran mo is masuportahan mo. Kailangan yumaman ka para may pangsahod ka sa katulong mo, may pangsahod ka sa mga tao mo, may pang ka, kasi tamad ka eh. Ayaw mong gumawa ng mga trabahong hindi ka masaya. So ipagtrabaho mo sa iba, sahuran mo na lang sila. Tapos gawin mo yung mga bagay na masaya ka pero kumikita ka. Yun yung sa akin sa ko sa katamaran. Kaya yung mga anak ko talaga is kahit naiinis sila sa akin kasi parang pinipilit ko. I remember yung panganay ko sa school dati. Kasi hindi ko sinasanay na bigyan ng pera since wala na, sanay lang ako na kailangan pagtrabahoan yung pera. Ay konting paglilinis, halimbawa yung gusto niya ng bagong sapatos, okay, if you want a new shoes, you clean the house, ayan, lilinisin yung bahay, bibili ko ng bagong sapatos. Alam niya yan, baka nakalimutan niya lang, but alam niya yung ganun. And hanggang sa nung nag-high school siya, pina-experience ko sa kanya, okay, bibili tayo ng mga ganito, tapos benta mo sa mga classmates mo. Hindi naman sa pinagkakitaan ko sila. I'm just trying to teach them the value of earning, yung a little margin. Alam mo yun, yung kumita ng 1 peso, yung 1 peso mo naging 2 pesos. Parang, yun yung ko matutunan ng anak ko. Well, hindi naman niya tinake yun seriously kasi alam naman niya kung anong hihingin niya, ibibigay ko lang din, nandiyan lang naman. Hindi naman kami taghirap ng mga time na pinapalaki ko sila. So, alam ko, in short, mukhang pera. And hindi ko ikakahiya yun na napalaki ko yung mga anak ko na they want money, they want to have their own money. Kasi kailangan ganon. Kasi pangit sa isang babae ang wala kang sariling pera. Ay mapipilitan kang magstay sa isang relasyon kasi wala kang sariling pang provide sa mga gusto mo, wala kang pambili ng gusto mo. Especially if magkapamilya na siya, magkaanak na siya, baka mamaya ang mangyari, saktan siya ng asawa niya tapos hindi niya kayang iwanan kasi hindi niya kayang buhayin yung mga anak niya. No, ayoko ng ganon. Gusto ko meron siyang sariling pera, marunong siya, meron siyang diskarte para kung ano man, if shit happens, alam niya na kaya niya pa rin bumangon, kaya niya tumayo, kaya niya maging responsible sa sarili niya, sa magiging
mga anak niya in the future. Importante sa akin yun. Sana ako magpa-park ngayon since maraming sasakyan. Okay, pasok muna tayo. Alright. Same goes with my son, mga anak kong lalaki. Ganon ang turo ko. Kasi, syempre, ngayon, meron na siyang girlfriend. So, sinasabi ko sa kanya talaga, girlfriend ka dyan? Kakahiya ka? Girlfriend ka? Tapos, pera ng mama mo ang ipanglilibre mo, di ba? So, hindi pwede yon. So, dapat marunong kang kumita ng sarili mong pera. And, nagtatrabaho siya sa studio, nag-a-assist siya, sinasahuran ko siya before. But since nag-evolve na yung yung mindset niya, gusto niya magtrabaho sa iba. Kasi iniisip niya, gusto niyang kumita ng pera na hindi talaga galing sa akin, which is wise. And akala ko, in 1 week, titigil na siya sa work kasi nakakapagod kaya yung work niya. Pero hindi, he become more excited every day to work, especially nung nakatanggap na siya ng first salary niya. And sabi naman ng mga matatanda sa amin noon, pag ang bata daw, natuto na maghanap buhay, ayaw na daw mag-aral. Well, in today's generation, hindi po ganun. Kasi, they become more eager to finish school. Kasi alam nila yung hardship ng yung nagtatrabaho ka na wala kang natapos, so hindi talaga profession ng mo. Okay? So, yun. Hindi ko alam saan napunta yung topic natin, but that's it. And this is my bunso. This is the most spoiled one. You're spoiled, right? And your daddy said it's okay to spoil you because you're the bunso and you're the only kid he has. But I don't want to spoil you. Ayoko siya spoil. So, she's getting better now. Say something. Hi. What will you say to yourself in your 10 years old already? Hi. Hi, self. Hi, self. Okay. So, yun na. Dito na kami sa studio. And I think my today's story is done. Okay? Thank you so much for watching. This is Auntie Rosie and this is for you then. This is Ziona. Okay, so thank you for watching. See you next time. 3, 2, 1. Bye.